Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Ang Banal Ebanghelyo ng kay San Marcos sa Kabanata 6, nagsimula sa talata 14 hanggang talata 20. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na bantog na ang pangalan nito. May nagsabi siya si Juan Bautista na muling binuhay kaya nakagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman si Elias, si propeta, katulad ng mga propeta noong unang anang iba pa. Sabi naman ni Herodes, nagmabalita niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kanya. Kay Herodias, ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinagad niya ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niya ito'y taong matuwid at banal, kaya ipinasang galang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias na nanyayahan ni Herodes sa kanyang karawan, ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibigay ko sa anumang ibig mo sa iyo. At naisumpa pa niya ibigay kahit kalahati ng kanyang kaharian kung ito'y angelihin. Lumabas ang dalaga, tinanong ang kanyang ina, ano ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista, sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Agad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at ipinugutan si Juan sa bilangguan. Inalagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at iniligay. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat para sa mga pangalan. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta naman po kayo? Okay naman, maayos naman. Opo. Bilang isang tao ay kakibat na natin yung emosyon. Ang emosyon ay natural sa atin. Ano po? Dahil kung ang isang tao ay walang emosyon, ay ibig sabihin mayroong mali sa kanya. Kung ang isang tao ay walang nararamdaman, sa tingin nyo kaya normal o hindi? Wala lang. Parang wala lang. Yung emosyon natin ay nakadepende yan sa sitwasyon. Kung paano mag-react yung emosyon ng isang tao. Di ba kapag may nandoon tayo sa isang sitwasyon na nakakadali,
natural, magkaroon ng reaksyon yung ating emosyon. Nakakaramdam din tayo ng galit. Kung ang isang pagkakataon na sitwasyon na nandun tayo sa isang bagay at sitwasyon kung mangyayaring nakakatuwa, nagkakaroon din ng reaksyon. Nakakaramdam din tayo ng tuwa at saya. At kung ang isang pangyayari naman na nakakainis, nakakaramdam din tayo ng inis. Kung sa nakakalungkot na sitwasyon, ay nakakaramdam din ng tao ng lungkot. At ang mga bagay na yun ay natural. Kung atin kung magigpansin sa hanggang yung ating binasa ngayon, ang lahat ay tumatakbo at nangyayari doon sa isang emosyon ng mga karakter na binasa natin ngayon. Una yung galit. Ano ba? Si Herodias nagkimkim ng galit kay Juan Bautista. Si Herodes naman natuwa, ibig sabihin nasiyahan doon sa performance ng anak ni Herodias. Kaya dahil sa galit ni Herodias, sa kinikimkim niyang galit, nagkakaroon siya ng kaisipan na ipapatay si Juan. At ito namang si Herodes, dahil sa kanyang kagalakan at tuwa, nakapagbitiw naman ng sumpa at pangako. So, paano ba napahamak sa paggawa ng kasalanan ang dalawang ito? Ipinakita ng ating Ebanghelyo kung ano yung naging resulta doon sa mga naging desisyon nila sa buhay in accordance with their emotions and feelings. Nakagawa ng hindi kanais-nais na bagay si Herodias dahil doon nga sa kanyang galit, sa kinikimkim ng galit. At nagkaroon ng pagkakamaling desisyon at naipit sa isang hindi maiwasang sitwasyon si Herodes na gumawa at ipapatay si Juan ang labag sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, maliwanag na sinasabi ng ating Ebanghelyo na tayo ay dapat mag-ingat sa ating mga emosyon na nararamdaman. Dahil ang emosyon ito ay maaaring makapagbigay ng kapahamakan sa atin. Sapagkat kung tayo ay kinukontrol ng emosyon, ay maaaring magkakamali tayo ng mga desisyon sa buhay. Kaya napakahalaga na sa araw-araw nating buhay at higit sa lahat sa mga desisyon natin sa buhay, we are not driven by our emotion. Kaya sa pagpapahayag na ito, ipinapaalala sa atin ng Diyos na unang-una dapat maunawaan natin ang ating nararamdaman. Sapagkat kung hindi natin mismo na iintindihan yung nararamdaman natin, ay maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa ating mga sarili. Kahit anong uri man ng emosyon. Kadalasan, ano ba yung resulta ng labis na galit? Minsan, hindi natin maiwasan na tayo makapanakit dahil sa galit. Hindi natin maiwasan na makapagsalita ng masama dahil sa labis na galit. Or hindi natin maiwasan na makapag-desisyon ng isang bagay na hindi maganda dahil sa emosyon. Kaya atin pong mapapansin, mga kapatid, at the end of the day, ay iisipin pa rin natin kung ano ba ang dapat at tama sa kabila ng emosyon na ating nararamdaman. Kaya nga, minsan may mga katanungang lumalabas, alin ba daw dapat ang nasusunod? Yung nararamdaman ng puso o yung sinasabi ng isip? Sa tingin ninyo?
Isip o puso? Paano yung isinasabi ng isip ay hindi maging masaya o hindi nakakapagpasaya sa iyo? Susundin mo ba yung sinasabi ng isip o yung nararamdaman ng puso mo? Kaya mga kapatid, kung titingnan natin, kung tayo nagpapalitin sa isang emosyon, ay maaaring ikakapahamak natin ito. At walang magandang maidudulot sa buhay natin. Kaya, maraming nagsasabi na marami ang naging tanga sa pag-ibig. Amen. Kasi mas pinairal yung emosyon kaysa sa pag-iisip ng tama. Lord, basta siya pa rin. Kahit sinasaktan na, niloloko na, pinagpalit na sa malapit, sabihin pa rin, Lord, siya pa rin. Basta siya na lang. Dahil sa inggit, nangutang na rin. Dahil nakita yung kapitbahay, umili ng rin, bago nainggit. Nangutang ng rin, tapos kinabukasan tulala. Walang pagbayad. Dahil lamang sa inggit. Si Herodias naging kriminal. Dahil lamang sa sama ng loob. Si Herodes nakapag-utos ng labag sa kanyang kalooban dahil lamang sa kanyang kagalakan at nakapagbigay ng pangako. Diba? Kaya nga, minsan, kapag tayo naging masaya, ala, sige, painom, pagkakas, sige, binigay. Pag ginabukasan, tulala. Lagi palang bayarin ko. Ano kaya nangyari? Parang minsan ganun, nawawala tayo sa sarili sa sobrang labis na emosyon. Minsan pati yung ating sarili, hindi na natin namamalayan na nasasaktan na pala tayo. Hindi na pala tayo nare-respeto, pero dahil sa emosyon, hindi na lang natin iniintindi. Minsan nagbuka na tayong tanga, pero dahil sa emosyon, binabaliwala na lang natin. Hindi natin napapansin, naging masamang tao na pala tayo. Kasi tayo lamang sa isang emosyon. Kaya mga kapatid, may isang pilosopero nagsasabi, sabi niya, kapag ikaw ay galit, huwag na huwag kang mag-desisyon. Dahil kapag ikaw ay nag-desisyon, maaaring mahulog ka sa maling desisyon na pagsisihan mo habang buhay. Amen. Amen. At yun naman po ay totoo. Diba, minsan, sa buhay, lalo na sa buhay pamilya, pag nag-away, nagkagalitan, nag-desisyon maghiwalay, tapos kinabukasan, magsisik. Hiwalay kami. Kasi sobrang sama ng loob at galit. Nakipaghiwalay. Tapos nung may masana, nagsisisi. Tapos sabi ka ng isang minuto, pero sabi niya, kapag ikaw ay masaya, tumawa ka. Huwag na huwag kang mangako. Baka maipin ka sa isang sitwasyon na hindi mo na kayang lalaban. At yun ay totoo naman. Minsan nakakapagbigay tayo ng mga pangako dahil tayo natutuwa lamang. Minsan nakikipagbigay tayo ng pangako dahil tayo nalagalak. Minsan sa sobrang saya natin, sige, magbibigay ako ng ganyan. Magbibigay ako na yung mga sponsor niyan.
Wala pa namin pera. Nakabagbang ako kasi natuwa. Ay, naisabi mo na. Pangako mo yun. Tapos isang sabi pa, kapag ikaw ay broken, huwag kang maghanap ng taong magmamahal sa iyo. Dahil mahuhulog ka lamang muli sa maling tao. Eh, Amen. Yan. Tanong ba't nagtuloy? sapagkat sa kakahanap mo ng taong magmamahal sa iyo upang ikaw ay maging masaya sa lungkot na nararamdaman mo, hindi mo makikita ang isang potensyal ng isang tao. Sapagkat ang tinitingnan mo na lang ay ang kanyang presensya. Kaya kapag ikaw ay broken, hayaan mo munang makamumul ka. Kaya minsan, di ba, parang sa gustong magkaroon ng gawa dahil siya ay broken ay kahit sino na lang. Laban na. Kahit sino na lang, kahit binot, okay na. Laban na. Bakit? Kasi dito sa emosyon na hindi maganda. Hayaan mo na magkaroon ka na mo sa iyong sarili at matuto doon sa mga bagay na hindi magandang nangyayari. At higit sa lahat, huwag mo dalhin ang iyong sarili sa pamamagitan ng emosyon sa isang bagay. Sapagkat kung yung expectation ay hindi mangyayari, unang-una yan, magkakaroon niya ng emotional damage. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa buhay ng isang tao na dapat kontrolado na yung kanyang emosyon kaysa sa kinokontrol siya ng kanyang emosyon. Amen. Dahil lalo higit sa mga bagay na pag nasabi mo na, ay nasabi mo na. Pag ang salita ay nasabi mo na, hindi na ito pwedeng bawiin ka. Lalo na higit yung mga salita nakakasakit sa kapwa. Baka kasi may mga pangyayari at mga bagay na nagawa mo dahil lamang sa isang emosyon ay hindi kayang ipanumbalik sa salitang sorry. Sorry na lang. Ganun na lang yun. Lalo tigit sa lahat sa usaping pang pamilya. Lalo tigit sa lahat sa usaping pang relasyon. Lalo tigit sa lahat sa usaping sa kinipagkapwa natin. Lalo tigit sa lahat sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, kung iniingatan natin yung emosyon ng ibang tao, mas lalong ingatan natin yung ating mga emosyon. Sapagkat kung kinakain tayo ng emosyon, ito yung mga bagay na magpapahamak sa atin. Kaya dapat napakahalaga na matutunan natin kontrolin yung ating emosyon upang sa gayon matansya at magkaroon tayo ng balanse sa ating mga sarili. Dahil may mga bagay na hindi dapat natin gawin pero nagagawa natin dahil sa ating emosyon. Kaya mga kapatid, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat yung emosyon ang nadidiktahan natin at hindi tayo ang nadidiktahan ng ating mga emosyon. Sapagkat kung ang buhay natin ay umiikot lamang sa emosyon natin, maaaring hindi tayo makakausad sa buhay natin. Kasi sa buhay na ito, ang buhay natin sa mundo ay isang buhay na dumadaloy. Kaya nga kapag kontrolado tayo ng emosyon, unang-una, mahirapan tayong makamove on sa isang sitwasyon na dapat ay sangay
alisin na natin sa buhay natin. Pangalawa, kapag kontrolado tayo ng ating emosyon, malamang mabubuhay tayo sa isang sitwasyon na hindi naman dapat o hindi naman natin deserve. Amen. At pangatlo, kapag nabubuhay tayo sa emosyon o ang buhay natin ay umiikot lamang sa isang emosyon, nabubuhay tayo sa isang kapahamakan. Kaya, mapapansin natin, mga kapatid, napakahirap mabuhay sa araw-araw na may mabigat na emosyon. Mahirap ding mabuhay sa araw-araw na nasusobrahan sa isang emosyon, sapagkat ito ay hindi kagaanan ng buhay, kundi ito ay isang bigat na dadalhin sa buhay ng isang tao. Kaya sa paalala ng Diyos sa ating lahat, ingatan natin ang ating mga emosyon. Kung iniingatan natin ang emosyon ng ibang tao na hindi natin masasaktan, hindi natin masisira, at hindi natin maapakan, at gayon din naman sana na masigit na mangingibabaw pa rin ang ating kaisipan at higit sa lahat ang pananampalataya natin sa Diyos. Natulungan tayo ng Panginoon upang kontrolin yung ating emosyon, sapagkat hindi maganda para sa isang tao na nakatali ang kanyang sarili sa isang bagay, lalong tigit na ito ay may katungkulan sa isang emosyon ng isang tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitinang sumasampalataya. Tayong lahat. Sumasampalataya tayo sa isang Diyos na makapangyarihan, na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago-pa simula ang panahon. Diyos bukas sa Diyos, liwanag bukas sa liwanag. Diyos sa totoo, bukas sa Diyos sa totoo. Iniangak hindi nila kaysa sa pagka-Diyos ng Ama, sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nagao siya bukas sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Benedicta ng tao. Itinako sa krus alang-alang sa atin ang panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muli nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluglok sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang pangalan niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigayan ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasapa siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Ama. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesyang Iisa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal at malasakit sa sangkatauhan, patuloy si Jesus sa pananawagan na maging propeta sa makabagong panahon sa iba't ibang tao. Ipanalangin natin sila at ang mga tagapagpakinabang sa kanilang apostoladong pagsisikap. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Hari ng mga apostol, bigyan mo kami. Para sa buong pamayanang Kristiyano, nawa, manatili itong tapat sa misyon itong mangaral ng pagsisisi at labanan ng uri ng kasamaan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami. Para sa mga tumatanggap ng mensahe ng kaligtasan, naway buksan nila ang kanilang mga kalooban sa Panginoon at tumulad sa kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, tingin mo kami.
Para sa mga natutuksong umasa sa mga yamang material, karangalan o kapangyarihang politikan, sa halip ng sa mga pagpapahalagang moral, nawa, lagi nilang alalahanin iniligtas ni Jesus ang sanlibutan sa pamamagitan ng kahihiyan sa krus. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa mga naagasang maglingkod sa misyon sa ibang bansa, nawa, agad silang makatugon ng buong puso. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga misyonerong tinatanggihan, nawa huwag silang panghinaan ng loob, kundi magalang silang matulad kay Jesus na tinanggihan at pinahirapan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Sa katauhan, ipagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Second Sunday Mass sponsor sa magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Delphine Manalo Jr., Rachel May Pascarana, Sherwin Labosta, Carla May Morales, Bea Lynn Medina, Shane Andrea Lian, Ken Andre Lian, Christian Frias, Kane Adrian Riasares, Melinda Falcan, Artemio Riasares, and Rochelle Candelaria. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong magandahang loob ay bigyang lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligaya, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sa Eduardo Rodilas. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Inaalaala namin sa iyong harapan ng iyong mga lingkod na sumkabilang buhay, lalong-lalo na sa Alberto Perlas, na sumkabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Naway lahat na tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis, kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Hari ng mga apostol, dinggin mo kami. Panginoong Jesucristo, gawin mo kaming matapang at banal upang maipalaganap namin ang iyong kaharian sa aming lipunan. Ikaw na namubuhay at nagahari na walang hanggan. Amen. Magtitayo po ang mga